Mabilis lang po ito mga kapatid. And thank you so much for again ay inyo po akong pinahintulot na makapasok sa tahanan ninyo. Mahalaga lang po ito sapagkat nabubuhay tayo sa mga huling kapanahonan. Meron akong pinost kanina, meron akong pinost na tanong, what is the greatest danger that every people will face in the last days? Importante po ito sapagkat ang aking babanggitin ay hindi galing sa akin. Mismo ito ay galing kay Jesus. Now, according to Jesus, what is the greatest danger in the last days? Sa Matthew 24, kung ating pong titignan ng ating mga Bible, pinagkita yun ni Jesus na yung greatest danger that people will face in the last days. Hindi po yung earthquake o yung big one sa Pilipinas. Nakakatakot po yan. Dangerous po yan, but it is not the greatest danger that people will face. Yung mga giyera, yung mga pestilences, kamukha ng COVID, yung taggutom, nakakatakot yung mga bagay na yan. But according to Jesus, hindi yan ang pinaka-greatest danger, pinaka-threat na ating kakaharapin. Kung ganun, ano po yun? Buksan natin ang ating mga Bible sa Matthew 24, verses 3 and 5. Ang tawag po dito ay Olivet Discourse. Ito po yung si Jesus galing sa templo at paakyat sa bundok ng Olibo, pinagkita niya sa kanyang mga disciple ang mga magagandang gusali. At pinimpoint niya yung temple na sinabi niyang maguguo ito, mawawasak. At walang matitirang bato sa ibabaw ng kapwa bato. That is very prophetic. No? Kaya habang sila nalalakad, sabi sa may verse 3, habang si Jesus ay nakaupo sa bundok ng mga Olibo, nilapitan siya ng sarilinan ng kanyang mga alagad. Privately, personally. Sinabi nila, sabihin po mo po sa amin kailan magaganap ang mga bagay nito. Yung tanong, yung binanggit ni Jesus, yung pagguho ng the destruction of the temple. Alam natin, naganap yan, historically, sa noong AD 70 under Titus, the Roman general, nang kinubkob ang Jerusalem. Pero hindi agad yun sinagot ni Jesus. Ang kanyang sinagot, pati yung dalawang tanong na babasahin natin dito, hindi rin niya agad sinagot. Kasi sabi nila, sabihin mo po sa amin kailan magaganap ang mga bagay nito, yun ang unang tanong. At ano ang palatandaan ng iyong pagdating, yung second coming, yun ang pangalawang tanong. At yung pangalawang tanong, at ang katapusan ng panahon. So tatlong tanong po ang tinanong ng mga disciple, pero hindi niya agad sinagot. Ang ginawa ni Jesus, nagbigay ng babala patungkol sa greatest danger in the last days. At maraming mga tao, they are not aware of this danger. And even believer are not aware. Sapagkat napakahirap nito eh. Ano ba itong greatest danger na yan? Sabi ng verse 4, sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, mag-ingat kayo. So hindi tayo pinapag-ingat sa earthquake. Ang earthquake tiyak na darating. Maging sa war. No, mga rumors of war and war, hindi rin niya tayo pinapag-ingat kasi siguradong magaganap yan. Pati po sa mga salot, mahirap pigilan ng salot. Although automatic tayong mag-iingat, pero ang pinaka-binigyang diin ni Jesus na ingatan natin yung wag tayong palinilang kanino man. Now, kasama dyan si Satan na tao. Bakit? In the last days po kasi ang marka ng huling kapanahonan, scam, budol-budol, false prophet, mga manlilinlang, antichrist spirit. So we need to be careful, watchful, vigilant para tayo wag malinlang in the last days. Binagyan ni Jesus sabi nga dyan kung itutuloy ng ating binabasa, if possible, even the elect, sabi niya, if possible, even the elect will be deceived. But thank God, we have the Holy Spirit, guided by the truth, and we love the truth. But ganun pa man, pinapag-ingat tayo ng Panginoon. Kasi totoo ba, may mga believer, Christian na kumisan, nadideceive sila. Kumisan, hindi naman sa false doctrine, sa kalang mga emotion. Nadadaya ng kalang pakiramdam. Akala na, uy, ito na yung pinapangarap ko. Masaya ako dito. Hindi ko masaya kasi isang bagay, totoo na.
Halimbawa ngayon, sa gobyerno natin, at maraming gobyerno, halimbawa, sa ibang bansa, nililegal na po yung same-sex marriage. Now, hindi ko mo, why, okay na pala, legal na. Hindi ko mo legal, tama. Hindi ko mo legal, approve sa Diyos. So, kung minsan nadidisib ang iba, halimbawa na lang sa mga pornographic movie, for adult only. Adult na ako, 18 na ako, pwede na akong manood. No. Hindi ko po ino-okay nila ng tao, ng gobyerno, ay okay na rin sa Diyos. Ito ang problema. Ang may final authority sa buhay natin, hindi rin yung pastor, hindi rin ako. Hindi yung damdamin mo, hindi ang opinion mo. Hindi ang sinasabi din ng presidente o ng gobyerno. Ang may final say sa buhay natin ay ang katotohanan, si Jesus Christ. Yung sinabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. Kaya po dito si Jesus, pinapag-ingat niya tayo. Ito yung pinaka-greatest danger in the last day. Deception. Bakit po? Kasi ang isang taong deceive, hindi niya alam na siya ay deceive. Ang isang taong nadaya na rin lang, ito ang problema. Hindi alam na nadaya at patuloy silang nagpapadaya. At kinakalat pa yung kasinungalingan. Ang kailangan lang naman po kasi ng pandaraya konting kasinungalingan. Kuminsan maraming katotohanan na may konting kasinungalingan. Halimbawa sa kaligtasan, kung iniisip mong maliligtas ka dahil mabait ka, dahil sa ginawa mo, dahil sa iyong sariling reliyon, o kaya sa iyong sariling mabubuting gawa, kapatid ko, pandaraya yan. Kasi hindi sapat ng ating reliyon. Hindi sapat ang ating reliyon o yung ating mabuting gawa para tayo maligtas. Kung gusto mong maligtas sa banggitan ng mabuting gawa, kailangan gayahin mo si Jesus. Ipanganak ang birhen. Mamuhay kang walang kasalanan. Gumawa ka ng milagro. Mapako ka sa krus. At ang pinakamahirap na dalawa, muli kang mabuhay at umakyat sa langit. Walang pwedeng makagawa nun, kundi si Jesus Christ lang. Kaya huwag kang padaya. We need Savior. We need the Lord Jesus Christ. Not religion, but relationship to our Lord Jesus Christ. Kaya nga po, sabi nga ni Jesus, sapagkat maraming darating na gagamit ng aking pangalan, na magsasabi rin sila ang Kristo at marami silang ililigaw. Ang tao po kasi mapaniwala sa tao. Nasubukan na natin yan ng panahon ng pandemic. Sumunod tayo sa gobyerno, no? Sumunod tayo sa pinapagawa, naka-face mask, kailangan naka-vaccine, lahat, no? Kahit kuminsan mapanganib, maraming namatay sa vaccine, di ba? Pero kahit kuminsan mapanganib, delikado, gagawin pa rin ng tao. Bakit? Madaling mapasunod ang tao, madaling madaya ang tao, madaling malilang ang tao kung wala siya kay Kristo. We need Jesus Christ. Kaya nga po, mayroong binabagit sa ating binasang ito, mag-ingat. Take heed. Why? Because deception is more dangerous than war, earthquake, famine, pestilences, and even persecution. Hindi na ba sinabi ni Jesus Christ sa ating mag-ingat kayo sa pag-uusig? Mag-ingat kayo sa earthquake, no? Mag-ingat kayo sa taggutom, no? Ang sabi niya, mag-ingat kayo na huwag kayong madaya ni naman. Why? Kasi po ang ating kaligtasan, ang ating eternal life is at stake. Kaya nga po sabi ni Jesus Christ in the last days, the name of the game is what? Deception. Darating po yung Antichrist. Sabi nga ng 1 Thessalonians chapter 2, verse 9, 10, and 11. Sabi niya, paglitaw ng Sumail, na Antichrist, ito po tinatawag na great apostasy, the falling away. Tataligod ang marami sa pananampalataya. Malilin lang sila. They will compromise. Huwag kayong mag-compromise. Mahalin natin ang katotohanan. Yan ang nangyayari ngayon sa Catholic Church. Nagko-compromise na. No? Bine-bless na yung parehong kasarian. So, parang pareho na rin yun. Anyway, ang sabi ni Lord, paglitaw ng Sumail, sabi ng Bible, taglay niya ang kapangyarihan ni Satanas. Gagawa siya ng lahat ng uri ng mapanlilang na mga himala at kababalaghan. Ang mga tao mahilig sa himala. Mahilig sila sa mga kababalaghan. Pero si Satan, alam niya, ang kaaway, ang Antichrist, it will be empowered by Satan. Para din siyang, kaya nga Antichrist, para din siyang, kung meron pong Diyos na nagkatawang tao, meron demonyong magkakatawang tao, meron Satanas na magkakatawang tao. Yung pong Antikristo, yung Sumail. Kung meron pong Trinity, Father, Son, and the Holy Spirit, meron din false Trinity. Si Satan, di ba, yung dragon, no? The false prophet,
and the Antichrist. The dragon, the false prophet, and the Antichrist. Satan, the false prophet, and the Antichrist. Kaya gagawa siya, yung Antichrist, ng lahat ng uri ng mapanlilang na himala at kababalaghan. Sa Revelation 13, sabi nga, pati rebulto magsasalita. No, mga kapatid ko, mag-ingat kayo. Mahalin natin ang katotohanan. Sabi nga sa verse 10, gagamit siya ng lahat ng uri ng pandaraya sa mga mapapahaba. Dahil ayaw nilang mahalin ang katotohanan na makapagliligtas sana sa kanila. So anong challenge sa atin? Mahalin ang katotohanan. Be passionate with the truth. Love the Word of God. Love Jesus Christ. Submit to the Holy Spirit. Amen? Hallelujah. Okay? Check everything. Tingnan niyo kung nasa Bible, nasa Word of God. Be led by the Holy Spirit. Huwag tayong padaya. Huwag tayong paninlang. Si Satan, gagamit siya ng lahat ng uri ng pandaraya. Para kanino? Sa mga mapapahamak. Bakit? Dahil ayaw nilang mahalin ang katotohanan na makapagliligtas sana sa kanila. Kapatid, do you love the truth? Do you love the Bible? Do you love the Holy Spirit? Do you love Jesus? Are you humble? Ito ang tayong paraan para tayo maligtas. Sabi nga po sa 1 John 4:1, Beloved, do not believe every spirit, but test the spirits to see whether they are from God, because many false prophets have gone out into the world. 1 John 4:1. Mga minamahal, sabi niya, huwag niyong paniwalaan ang lahat ng espiritu. Suriin niyo kung sila sa Diyos. Sapagkat marami ng mga bulaang propetang nagsikala sa mundo. Mga kapatid, according to Jesus, the greatest danger is not persecution, is not earthquake, is not war. Although nakakatakot yan. But the greatest danger is deception. Mahalagang na kay Jesus tayo. Siyang katotohanan. Pag na kay Jesus ka, nasa tamang daan ka. He is the way, He is the truth. Nasa katotohanan ka. He is life. Meron kang buhay na walang hanggan. At ang Holy Spirit, gagabayan ka niya. Manalangin po tayo. Ama, dalayan ko po. Maging humble kami. Mahalin namin ang katotohanan. Pasako kami sa iyo. Labanan namin ang diablo. Marami po salamat na gagabayin mo kami. Hindi kami madadaya. Hindi kami maninilang. Sapagkat mahal namin ang iyong katotohanan. Pagpalay mo yung mga anak, dinadalayan ko po sila. Ang iyong pong biyaya, O Diyos, kahabagan. Maging matatag po kami sa katotohanan, sa iyong mga salita. Thank you, Lord God. Thank you, Father. In Jesus' name, I pray. Amen. Love you po. Shalom. Pakishare natin to. No? Ikalat natin. Ikalat natin ang salita ng Diyos. God bless. Shalom po. Love you.